Chairman Chow. Diyos ko. Anong nangyayari? Napakasungit ng matandang iyon. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya. Matanda na, pero walang respeto. Sobrang nakakahiya. Anong ginagawa mo? Isang mangkok lang naman yun ng noodles. At bahagya lang siyang nasugatan. Nag-iinarte lang siya. Sige, ang paso, palalampasin ko. Pero ang damit ko, kailangan mo kong bayaran. Ako na maghuhugas para sa'yo, okay? Custom-made ang damit na to. Nagkakahalaga ng $200,000. At hindi pwedeng labhan. Paano mo yan babayaran? $200,000. Niloloko mo ba ako? Bakit hindi mo nalang sabihing 200 milyon? Ale, sumusobra ka na talaga. Kailangan mong bayaran ang damit ng babaeng ito. Bulag ka ba? Murang gamit lang yan. Lilinlangin mo ba ako? Magbabayad ka ba? Kung hindi ka naniniwala. May resibo ako. Mga taong katulad mo, may pera ka ba para bumili ng damit na $200,000? Kung magbibiyahe ka man, dapat first class din. Hindi mo kailangang magpanggap na mayaman sa harap ko. Kung hindi mo babayaran yan, tatawag ako ng pulis. Pagbaba ng eroplano, aarestuhin ka agad ng pulis. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako natatakot. Gagancho mo ba ako? Tingnan nyo. Tingnan nyo ng mabuti. 70 taong gulang na ako. 7 taong gulang pa lang ang apo ko. Binubuli nila ang matatanda at mga bata. Nag-iisip ako kung tao pa ba sila. Chairman Chow, hayaan mo na. Huwag na ninyong pahirapan ang matatanda at mga bata. Hayaan mo na, hindi naman sinasadya ni Lola. Huwag mo na siyang pahirapan. Pinapahirapan ko ba siya? May mga mata ba kayo? Bakit kami ang sinisigawan mo? Nagkakasala ka sa pamilya ni Direktor Chow. Malaking problema yan. Inaasahan mo ba na anak mo si Direktor Chow? Binabawi mo na ba ang sinabi mo? Empleyado ito ng Kim Tin Corporation. Mukhang maraming problema sa loob. Sa tingin ko, kapag nagkamali ang bata, kailangang turuan. Hindi pwedeng sabihin na, tumahimik ka, naniniwala ka bang kaya kung ay patanggal kita sa anak ko? Naiintindihan ko na ang lahat. Ang galing talaga ng direktor ninyong si Chow. Kung sabihin ko kaya na. Ako ang chairman ng Kim Tin Group. Ano? Presidente ng Kim Tin Group? Siya ba ang chairman ninyo? Hindi siya pwedeng maging chairman. Hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko rin siya nakikita. Naiintindihan ko na. Bakit ka nagpapanggap na chairman? Hindi ka naman nila kilala. Wala akong pakialam kung kilala nila ako o hindi. Ako si Chunin. Ako ang bagong chairman ng Kim Tin Group. Hindi ko alam na may bago tayong chairman. Hindi ko pa nga nakikita ang mukha niya. Sabi niya siya raw ang chairman. Kaya kailangan ko na siyang luhuran. Sige. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging masaya. Ang ginawa mo ngayon. Hahanapin ko ang anak mo para kausapin. Gusto mo pang kausapin ang anak ko? In love ka ba sa anak ko? Isa kang talagang babaeng manggagamit. Ikaw. Wala kang kahihiyan. Wala ba akong kahihiyan? Hindi ko talaga maintindihan. Chow Kin. Nasando mo na ba si Chow Nin? Chairman, parating na po ang high-speed train. Ipinadala na po ni Assistant Ruong ang litrato ni Chow Nin sa akin. Pagdating po ni Chairman Chow. Magkikita rin tayo. Huwag kang mag-alala. Sige. Hindi na ako mag-aalala. Alagaan mo ang anak ko. Opo.
Sa magulang na katulad mo, hindi nakakagulat na tinuturuan mo ang iyong anak ng ganito. Sinong sinasabi mo? Ang sama mo, sasaktan kita. Sasaktan kita. Umalis ka. Bam, ayos ka lang ba? Tumayo ka na. Ang sakit talaga. Ang sakit-sakit talaga. May sentido ba kayo? Tigilan nyo yan. Bakit mo ako sinuntok? Ikaw talaga ang binabanatan ko. Gusto mo pang sumuntok? Pati apo ko sinasaktan mo. Gusto mo pa talagang sumuntok? Ang yabang mo. Dapat bayaran mo ako. 2,000. Hindi. 100,000. Kung hindi ka magbabayad, ipapahuli kita sa pulis. Ikaw pa ang may ganang magsumbong. Ikaw ang unang-unang ipapahuli ko sa pulis. Hindi lang ikaw, at pati na rin ang anak mo. Ang anak mong si Kaukin. Napakayabang niya. Dapat siyang tanggalin ni Kim Tin. Mangangahas ka pang sampay ng anak ko. Babaeng masama. Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakaalis dito. Bayaran mo ako. Magbayad ka. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang pera. Ibigay mo sa akin ang pera. Ibigay mo. Huwag mo yang hawakan. Regalo yan sa akin ng tatay ko. Huwag mo yang hawakan. Lola, gusto ko ito. Kung gusto mo, iyon na. Murang gamit lang yan. May utang siya sa atin na milyon. Wala kang hiya. Ibalik mo sa akin yan. Chairman, dumating na po ang high-speed train. Sasanduan ko na po si Chairman Chow. Huwag po kayong mag-alala. Ibalik mo sa akin. Bitawan mo ako. Hindi ko to ibabalik sa'yo. Anong magagawa mo sa akin? Halika rito at kunin mo. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Regalo yan sa akin ng tatay ko. Paano mo nagawang apihin ang apo ko? Tuturuan kita ng leksyon. Nanay. Anong ginagawa ninyo? Tigilan nyo yan. Nanay. Bakit kayo nananakit ng tao? Siya si Kaukin. Chairman Chow. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo? Ito ay akin. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang bulihin ang apo ko? Tuturuan kita ng leksyon. Nanay. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Bakit ka nananakit ng tao? Ito si Kaukin. Chairman Chow. Bakit ikaw? Chairman Chow. Chairman Chow, ano ba tong nangyayari? Kaukin, sa wakas dumating ka rin. Siya, anak. Inapi ako at si Baobaw ng babaeng to. Ginagamit niya ang kanyang kabataan.
para apihin ang matatanda at mahihina na tulad ko. Sinaktan niya ako pati ang anak mo. Inutangan pa niya kami. Hindi ka ba naniniwala? Tanungin mo ang iba. Nakita nilang lahat. Tanungin mo siya. Pwede silang magpatotoo para sa akin. Direktor Kao. Tama nga po. Inapi po ng babaeng yun si Tita Kao. Oo nga po. Oo nga po. Grabe ang ginawang pang-aapi ng babaeng yun sa nanay mo. Kao Kin, tingnan mo ang nanay mo. Buo pa ang katawan niya. Tingnan mo naman ako. Naniniwala ka ba sa mga sinasabi nila? Huwag ka nang magsalita, mangangahas ka pang sir ang ina ni Direktor Kao. Magsalita ka naman. Direktor Kao, tumahimik kayong lahat, alam niyo ba kung sino siya? Kao Kin, bakit kailangan mo siyang katakutin? Ikaw pala ang direktor ng Kim Tin Corporation. Naglakas loob kang galitin ang anak ko. Sisisantihin ka niya agad-agad. Nay, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng walang katotohanan. Nakita na ng lahat. Tama ba ako? Hindi ka naniniwala, tanungin mo si Baobao. Baobao, sabihin mo sa tatay mo ang totoo. Kung paano ka inapi ng babaeng yan. Tay, inagaw po ng babaeng yan ang pagkain ko. At sinaktan niya po ako pati si Lola. Ang sakit-sakit po. Sumusobra na kayo. Direktor Kao, hindi po ganyan ang nangyari. Siya, tumahimik ka. Ang mga taong ganyan ay nagpapahiya lang sa kumpanya. Paalisin mo na sila agad. Para hindi na sila magdulot ng gulo sa'yo. Ano sa tingin mo, Direktor Kao? Anong sinasabi mo? Napagdesisyonan kong palitan ng anak ko. Sinisante ka na. Nanay, ano ba yung pinagsasabi mo? Anong karapatan ko para sisantihin ng isang tao? Si Chairman Chow ang bagong chairman ng Kim Tin Group. Ano? Chairman ng Kim Tin Group. Anak. Huwag mo akong lokohin. Paano nangyari yun? Hindi ko pa nga nakikita ang taong yan. Si Chairman Chow sa susunod na linggo pa manunungkulan. Siyempre hindi mo pa nakikita. Bakit kayo natahimik? Kanina kung akusahan niyo ako. Parang ang gagaling niyo, ah. Kao Jian, marami nang nagawang kabutihan ng nanay mo at ang anak mo. Binuhusan ng nanay mo ng mainit na instant noodles si Chairman Chow. At ang anak mo naman, sinira niya ang regalo ni Chairman Chow. $1,000,000 na jade na kwintas. Ano? Hindi lang yan. Pinagbayad pa ng nanay mo si Chairman Chow. Nanay. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ginawa yon? Nababaliw ka na ba? Hindi naman. Hindi naman sinasadya ang nangyari. At saka, gusto pang ang saktan ng babaeng yun si Baobao. Kung ganun, magbayaran tayo. Ang suit ko na ito ay nagkakahalaga ng $200,000. Yang kwintas na itinapon ng apo mo ay nagkakahalaga ng $15 milyon. Anong gusto mong gawin? Anong gagawin natin? Chairman Chow, humihingi po ako ng tawad. Ito, kasalanan to ng nanay ko at ng anak ko. Kung ano man ang pinsalang nagawa nila, babayaran ko. Kao Kin, hindi mo pwedeng bayaran siya. Hindi bayaran. Gusto mo bang makulong tayo? Chairman Chow. Nagkamali ang nanay ko at ang anak ko. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan nila. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Chairman Chow, matanda na ang nanay ko kaya wala siyang maintindihan. Ako, hindi niya naiintindihan. Kung gayon, may mga tagapagpatupad ng batas na magtuturo sa kanya. Chairman Chow, mabait kayong tao. Bata pa si Baobao, hindi niya sinasadya. Patawarin niyo po kami. Hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya na magdulot ng ganito kalaking gulo. Paano kung sinadya niya? Gaano kalaki ang magiging resulta nito? Chairman Chow, huminahon po kayo. Kayo po ang chairman ng isang malaking korporasyon. Hindi niyo po dapat pinapatulan ng isang matandang babae na katulad ko.
Nagkamali po talaga kami. Pero hindi naman siguro. Kailangan mo pang palakihin ng ganyan. Ma, huwag ka na pong magsalita. Ako, may mali ba sa sinabi ko? Hindi naman namin sinasadya ni Baobao. At saka, susuntukin pa nga niya si Baobao, eh. Napakagaling, napakagaling. Ganyan ka pala humingi ng tawad. Bukod sa pagdadahilan, marunong ka ring magbaliktad ng katotohanan. Kaukin, talagang mayroon kang mabuting ina. At ika'y isang mabuting anak. Chairman Chow, ako, ang tungkol sa ina mo, hindi ko muna pag-uusapan. Pero kapag hindi naturuan ng anak, kasalanan ng ama. Ang anak mo ay nakagawa ng malaking kapahamakan. Parurusahan kita, papayag ka ba? Opo, papayag po ako. Mabuti. Bitiw ka na sa pwesto, at umalis ka sa Kimtin. At isama mo na rin ang mga tauhan mo. Lumayas kayong lahat sa Kimtin. Umalis. Nanay, kayo talaga ang tunay kong ina. Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Kaukin, hindi ko rin alam. Siya si Presidente Chow. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Sabi ko bantayan mong mabuti si Baobao. Huwag kang gumawa ng gulo. Pero puro malaking gulo ang ginagawa mo. Malinaw na kasalanan ng babaeng yun. Bakit ako at si Baobao ang sinisisi mo? Inay, nakikiusap ako sa inyo. Huwag na po kayong magsalita. Direktor Kao, pakinggan mo muna ako. Nakita naman na siguro ninyo. Hindi ko na nga maasikaso ang sarili ko. Huwag nyo na rin akong tawaging Direktor Kao simula ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Hello, Pa, Chow Nin. Sinibak ko na si Kaukin. Nabalitaan ko na. Ano man ang maging desisyon mo, suportado kita. Sinibak ko siya. Para magsilbing babala sa ibang empleyado. Pero gusto ko pa rin siyang magtrabaho para sa kumpanya. Naiintindihan ko yan. Ayaw mong madamay ang iba dahil sa problema ng pamilya. Opo. Gusto ko pa rin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sige, sinusuportahan kita. Ang pagbibigay ng anti-gang bagay sa museo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Pupunta ako dyan mamaya. Opo, alam ko po. Chairman Chow, handa na po ang lahat. Alam ko. Chairman Chow, alam ko. Sige, pupunta na ako dyan. Inay. Napakahalagang araw ito para sa akin. Dahil kay Chairman Chow, napanatili ko ang trabaho ko ngayon. Kailangan ko nang sunduin si Chairman Chow. Ingatan mong mabuti si Baobao. Huwag mo siyang hayaang gumawa ng gulo. Narinig mo ba? Pero, Nay. Kung hindi ka sang-ayon, edi umuwi ka na lang. Ako na ang bahala kay Baobao. Kaukin. Lahat ng to, dahil sa babaeng yun. Nag-away kami ni Kaukin dahil sa kanya. Baobao, makinig ka sa akin. Kailangan nating bigyan ng leksyon ang babaeng iyon. Magandang pagtutulungan. Chairman Chow, kinakatawan ko ang Museo ng Kultura. Maraming salamat sa napakalaking tulong ng Kimtin Group.
Ang donasyong ito ng mga artifact ay may malaking epekto sa lipunan. Ang ginawa ng Kim Tin Group ay magiging bahagi ng kasaysayan bilang isang mahalagang ambag. Labis kayong nagpupuri. Ang pagbabalik ng mahahalagang anti-gang bagay mula sa ibang bansa ay dapat gawin ng Kim Tin namin. Talagang mayaman ang Kim Tin Group. Ito ay isang Yuan Dynasty porcelain vase. Hindi maliit ang halaga ng florang ito. Ito ay isang pamanang kultural ng ating bansa. Hindi matutumbasan ang halaga sa kasaysayan. Tunay ngang pamana ng kultura. Ang anti-gang bagay na ito. Mahigit 100 taon na itong noalay sa ibang bansa. Hinarap ng Kim Tin Group ang lahat ng pagsubok, at nabili nila ito sa halagang halos $230 milyong. Ang ceramikong florera na ito mula sa Yuan Dynasty. May napakalaking kahalagahan sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong malaking ambag. Isang karangalan para sa amin na makapag-ambag sa bansa, kahit maliit na tulong lang ang aming maibigay. Lola, gusto ko pong panoorin yan. Tumataas na naman ang stocks ng Kim Tin Group. Matatag naman talagang tumataas ang presyo ng stocks ng Kim Tin. Oo nga, i-interviewin ko si Chairman Chow. Chairman Chow, maraming salamat po sa inyong donasyon. Ito ang dapat naming gawin. Ang mga anti-gang bagay ay saksi sa kasaysayan. Tayo ang tagapagmana ng kultura. Dala namin ang alaala at karunungan ng ating bansa. Tumigil, huwag mong galawin yan. Ang pinakamahalaga ay... Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan. Anong ginagawa mo? Hinawakan lang naman ni Baobao ng kaunti. Hindi nyo dapat hinahawakan yan. Gusto ko ngang hawakan. Anong gagawin mo? Anong magagawa mo sa akin? Anong gusto mong gawin? Huwag kang aalis. Bitawan mo ako. Huwag na huwag mong gagalawin ang apo ko. Walang sino man ang papayagan. Bitawan niyo ako. Bilisan ninyo, pigilan ninyo siya. Bilisan nyo, harangan nyo siya. Nako, nabasag ang ceramikong florera. Kunanan nyo agad ng litrato. Nabasag ang ceramikong florera. Ilabas mo ang reporter. Itigil ang pagkuha ng mga larawan. Tara na, tara na. Lahat kayo, lumabas. Lahat kayo, lumabas. Bilisan mo. Kumuha ng isa pang larawan. Itigil ang pagkuha. Ba't isa lang itong florera? Ano naman kung nahawakan ito ng apo ko? Saka tinanggalan mo pa ng trabaho ang anak ko. Dapat man lang bayaran mo kami ng ilang milyong dolyar. Ilang daang dolyar lang din naman yang ceramikong florera. Ilang daang dolyar at gusto mong bumili ng porselana na florera. Talagang wala kang alam. Sasabihin ko sa'yo, walang halaga ang ceramikong florerang ito. At masasabing isang walang katumbas na kayamanan. Huwag mo akong lokohin. Isa lang itong ordinaryong lugar panturista. Lilinlangin mo pa ba ako? Resort daw. Museo to, hoy, sige na.
Wala ring mangyayari kung magsalita ka. Tumawag ka ng pulis. Bakit naman ako tatawag ng pulis? Aksidente lang namang nabasag ni Baobao yung klorera. Kung ituring nyo naman, parang kayamanan. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang dapat mahiya. Isa itong pambansang anti-gang bagay. Ipinaglaban ni Chairman Chow na makuha ito mula sa ibang bansa, sa halagang $250 milyong. Hindi na matutumbasan ang halaga nito sa kultura. Malaking gulo ang ginawa ng apo mo. Huwag mong isipin na maliit na bagay ang ginawa mo. Ikaw at ang apo mo ay dapat managot sa nangyari ngayong araw. Mananagot saan? Hello, pulis. Anong ginagawa mo? Hindi naman sinasadya ng apo ko yun. Oo, hindi ko sinasadya. Isa pa, ordinaryong klorera lang naman yun. Wala namang nakakagulat doon. Ang kapal ng mukha ng maglola. Nakagawa na nga ng malaking gulo, nagyayabang pa. Huwag ka nang magsalita, ano bang pakialam mo rito? Ito ay pambansang yaman, sinira mo ito. Kailangan kitang ipaaresto sa pulis at ay pakulong. Tama, arestuhin niyo sila. Bilisan niyo, sa presinto. Diyos ko. Sinasabuatan niyo ba akong lokohin? Gusto niyo akong pagtulungan, matandang babae? Itong basag na florera na to. Gusto mo ba akong patayin? Diyos ko, may gustong mambuli. Magpapakamatay na lang ako. Huwag niyo akong pigilan. Hayaan niyo akong mamatay. Huwag niyo siyang pansinin. Tingnan natin kung kaya niya. Kaibigan, bakit ang sama-sama mo? Hindi ba't gusto mong mamatay? Walang pumipigil sa'yo. Ang sama-sama mo, papatayin kita. Ang samang babae, hindi kita mapapatawad. Ang lakas ng loob mong apihin ang lola ko. Magbabayad ka sa akin. Pigilan niyo siya. May iba pang mga anti-gang bagay dito. Itigil mo. Bilisan niyo, pigilan niyo siya. Itigil mo, pigilan niyo siya. Basag na lahat. Direktor Chu, Direktor. Mukhang mahusay ang trabaho ni Chownin. Ang donasyon ng mga anti-gang gamit na ito ay may malaking epekto sa ating Kimtin. Maayos magtrabaho si Chairman Chow. Walang magiging pagkakamali. Matandang Chu, tuloy po kayo. Direktor Chu. Gumising ka na. Aalalayan kitang tumayo. Sira na ang baril ko. Sinong nagpapahintulot sa iyong magpaputok dito? Anong ginagawa mo? Mga api ka ng apo ko. Tama. Ngayon, bibigyan ko siya ng leksyon. Anong ginagawa mo? Gag-antay ka sa akin. Ang kamay ko. Chairman Chow.
Ikaw at ang apo mo. Magbabayad sa lahat ng ito. Pati ang anak mo. Simula ngayon, si Santi na si Kaukin. Huwag ka nang magsinungaling. Ang anak ko ay protektado ng chairman. Gusto mo siyang tanggalin. May karapatan ka ba para dyan? Sinong nagsabing wala siyang karapatan?